Magandang araw sa lahat. Isa ako sa mga avid listeners ninyo since 2021. Ako po ay galing sa Cebu at aminado po na aktibo ang aking third eye. Just call me Jane. Lumaki po talaga ako knowing I have this ability at marami na din akong encounters. Sa ngayon, ang aking ibabahagi lamang po ay ang aking engkwentro sa first job ko bilang front office associate sa isang hotel sa Cebu City. Ang building po na ito ay masasabing isa sa mga pinakamatatanda na rin at naririto na po sa lungsod for a very long time. Ito po ay matatagpuan sa isa ring historical place dito po sa Cebu. Nung ako po ay nagsimula na magtrabaho dito noong 2016, natatandaan ko po talaga na unang pasok ko pa lamang sa gusali ay marami na akong spirits o elements na nakita sa hotel, and to be honest, napakarami po nila. May mga espiritu po dong ligaw at alam ko na dun na sila tumira even before sumiklab ang World War II, habang ang ilan sa mga nakita kong pag-alagalang espiritu ay galing po sa kalapit na historical landmark. Para bang hindi nila alam kung saan sila patutungo. Isang encounter na hindi ko makakalimutan ay yung isang espiritu na palaging nagpapakita sa ballroom area ng restaurant. Maganda po siya, Sir Red, mistisahin, at talagang ang ginagawa lang niya ay sumasayaw sa ballroom area. Kung wala siya roon, nakikita ko na nakatayo o tila nakatambay lamang siya sa may lobby at tinitignan po ang mga tao na naglalabas-masok sa hotel. May ilan din po kaming restaurant guests na nakakakita rin po sa kanya at nakijoin pa nga po sa mga selfies, pero nag-ask ng favor ang management na wag na lamang daw pong i-post ang naturang mga larawan sa social media upang maprotektahan din po yung hotel, sapagkat alam din naman ng management na may mga ligaw talagang kaluluwa o espiritu sa naturang lugar, pero hindi naman talaga sila yung tipong nanggagambala. Ang iba pa po mga insidenteng naengkwentro ko ay yung mga panggagaya ng mga itsura ng mga guest at staff, or in short, doppelganger. Marami na po akong mga kasama dito ang nabiktima, and wala po talaga sa inagap na ako rin pala ay magkakaroon ng kagaya. One time, nasa graveyard shift po ako. Nakita ako ng kapwa FO ko na papasok daw sa back office na may hawak na tumbler na naglalaman ng iced coffee, which is the usual way kapag nasa graveyard shift ako. Nung dumating ako, nagulat po siya dahil ang sabi niya ay kanina nakita pa niya ako at tinanong kung kumusta ako, pero hindi ko daw siya kinibo at dire-diretso lang ako sa dressing room. Hindi na din nagtaka yung kasama ko sa hindi ko pagkibo dahil medyo maingay din ang lobby dahil sa music ng restaurant. Sinabihan ko siya na kadarating ko lang at muntikan pa nga akong malate kasi maulan nung gabing iyon. And then another incident ay yung chef na nakita naman ako sa front desk kahit nung araw na iyon ay day off ko. Marami pa po akong maikikwento tungkol sa ability ko at sa mga naengkwentro ko dahil dito. Ang sabi po nila, clairvoyant ako at retrocognitive, pero I usually do not talk about my encounters directly to other people kasi some of it are too horrifying to be believable. At least, sa pamamagitan po ng platform ninyong ito ay maitatago ko ang identity ko. Thank you
And more power po sa Hilakbot team. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jam. Isishare ko lamang po ang aking creepy experience sa aming mismong room. Nagkataon po kasi na nung time na iyon ay exam week, kaya talagang napaka-busy naming lahat. By the way, Sir Red, isa po akong senior high school student na talagang fanatic po ng horror narration, lalo na ang Hilakbot 24/7 at iba pa ninyong mga special series. Kaya talagang hindi na rin po mailalayo sa karakter ko ang mga kwentong katatakutan na maging ako pala wala sa hinagap ay makapag-share sa inyo ng isa. Alam ko rin po talaga na itong eskwelahan namin ay marami din pong mga creepy stories, pero siniset aside na lamang po namin hanggat hindi kami o ako mismo ang makararanas. So back to the story. Since senior high nga po ako, hindi maiiwasan na tambakan talaga ang schoolworks. Yun bang tipong hindi pwedeng baliin ang utos ng professor o kaya ng aming teacher na pag sinabing bukas ang pasahan o deadline ay talagang kailangan magkumahog ka na ngayon, or dapat ay maaga mo nang nagawa. 6 PM na rin kasi nung time na iyon. Dalawa na lang kami ng kaibigan ko na nag-e-encode para sa aming research paper kasi talagang ayaw makipag-cooperate nung iba naming kasama, kaya kami tuloy ang nagsakripisyo para lamang may maipasa kami kinabukasan. Sapagkat doon sa isang professor namin, ang agreement, hindi ka pwedeng makapag-exam kung hindi mo maipapasa ang project kinabukasan. Agad ay nag-decide kami ng kasama ko na sa room na lamang po namin gagawin ang pag-e-encode at pagpiprint. Ang siste po kasi, Sir Red, nakiusap kami sa advisor namin na kung pwedeng gamitin yung printer niya na naroroon sa classroom, kaya doon na rin po kami talaga nakisuyo sa kanya. Marahil ay doon din kasi niya gagawin yung test papers namin, kaya doon din po niya pwinesto yung printer nung time na iyon, at since pumayag o may basbas naman siya at wala din naman po siyang ipiprint na nung time na iyon, ay talagang ang saya-saya namin ng aking kaibigan dahil makakagamit kami ng libre. Nang aking sulyapan ng aking wristwatch, 6:32 na iyon ng gabi, pero hindi pa kami natatapos. Nagpaalam na rin po kami sa guard na gagabihin kami sa pag-uwi at pinayagan naman po kami sapagkat siya naman ay mag-a-out ng 9 PM. So napakatahimik talaga ng room namin nung time na iyon at tandang-tanda ko pa yung ambience. Tanging pindot lang ng keyboard namin ang nadidinig at nag-e-echo sa buong classroom. Pero kinakabahan ako, Sir Red, kasi madilim na sa labas at alam kong kami na lang talagang dalawa ng kaibigan ko ang tao sa building. So para hindi din po kami maboring, nag-usap na lamang po kami hanggang sa naputol iyon dahil nakadinig po kami ng footsteps sa hallway. Ang buong akala namin ay si security guard na ito, kaya sumilip kami pero wala po kaming nakita. Kaya inisip na lamang po namin na maaaring pusa o kung anumang klaseng hayop yun. Dinesregard na lamang namin at nagpatuloy kami sa paggawa hanggang sa doon na kami napahiyaw nang may madinig po kaming kumalabog sa CR. Nagkatitigan kami ng aking kaibigan, pero aminado ako ng sandaling iyon, tumaas lahat ng balahibo ko. Wala po kasing ibang tao doon at nang aking sulyapan muli ang buong gusali, wala naman na pong kahit na anong nakailaw o naka-switch on na ilaw sa mga rooms na naroroon. So therefore, kami lang talaga ang naroroon.
Naisipan na lamang namin na silipin ito, kaya dahan-dahan kaming pumunta sa CR at binuksan yung pinto. Sa tanang buhay ko talaga, Sir Red, hindi ako naniniwala sa mga multo, pero ngayon ay nagbago. Kitang-kita ng aking dalawang mata ang isang babaeng nakaupo sa gilid ng toilet bowl at nakatalikod ito. May kahabaan ang itim nitong buhok at kulay puti ang kanyang damit. Hindi po talaga ako nakagalaw sa sobrang hilakbot ko noon dahil first time ko talaga na makakita noon. At ewan ko kung anong klaseng magnet meron siya at hindi ko talaga nagawang alisin ang mga paningin ko sa kanya. Hindi ko inakala na talagang makakakita ako ng white lady. So bigla-bigla nang bumalik po ang aking ulirat at nakuha ko ang aking lakas. Napatakbo ako palabas at sinara ang pinto at dali-dali na naming kinuha din ng aking kasama ang aming bag at laptop saka tumakbo ng napakabilis pababa ng gusali. Nang makarating na nga kami sa gate ay dire-diretso na kaming tumakbo papalayo at kahit alam namin na merong tinanong yung guard ay hindi na po kami sumagot. Kinabukasan, nag-usap kami ng kasama ko na wag nang ipapaalam sa buong klase namin ang aming nakita. Natapos naman po yung 2-day exam namin na iyon nang wala naman akong naramdamang takot. Pero hindi na ako gumagamit ng CR sapagkat naaalala ko ang nakita namin doon. Base naman sa nakalap naming mga balita, lalo sa mga kakilala din namin na dating nag-aral sa school, may nagmumulto daw talaga na babae sa gusaling iyon. Karamihan sa mga sinasabi nila, ito daw ay isa sa mga dating estudyante doon na sa mismong CR na iyon nagpatiwakal. Mas lalo akong natakot sa nalaman kong iyon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marie. Gusto ko lamang pong ibahagi ang aking karanasan nung ako ay dalaga pa. Tulad din po ng ibang mga senders ninyo, Sir Red, hindi ako agad naniniwala na may multo o nagpapakita at nagpaparamdam na mga namayapa na hanggang sa ako na po ang nakaranas. Nakatira po kasi kami ng aming pamilya sa bagong tayong village dito sa aming probinsya. Meron po kaming kaharap na bahay. At ang pamilyang nakatira doon ay meron nga pong miyembro na lolo at lola na kung saan yung matandang lalaki ay bedridden na. Isang araw ay papasok na ako sa aking trabaho sa isang kilalang fast food chain. Opening po yung duty ko noon at since may kalayuan talaga ang aming tinitirhan sa mismong bayan kung saan naroroon yung kilalang fast food chain, ay maaga talaga akong gumigising at gumagayak. That was around 4 a.m. nang ako ay magtungo sa CR para maligo. Ang banyo po kasi namin noon ay hiwalay sa mismong bahay kaya lalabas ka talaga para tunguhin ito at kailangan mo pang mag-igib sa poso dahil wala pa po talagang gripo. Itong posong ito ay naroroon po nakalagay o nakatayo sa kaharap na bahay ng sinasabi kong pamilya na meron pong matatandang miyembro. So habang ako ay nag-iigib ng aking panligo, nakita ko po yung lolo nila na naroroon sa lutuan. Ang lutuan naman po kasi nila noon ay hiwalay sa kanilang bahay. Napansin ko na yung kamay niya ay nakataas sa pinto
na ang buong akala ko ay nag-e-exercise lamang. Yun bang tipong nakasabit po siya sa isang beam at nagsiswing po siya doon pero hindi ko nga makita yung kabuuan ng mukha niya kasi nga po ang ilaw noon ay lampara at yun lamang po yung gamit nila sa kusina, pero nakatitiyak ako na ito yung lolo na madalas ko nga pong nakikita noon sa bahay na yun. Doon ay napangiti pa nga ako at sinabi ko sa sarili ko na, ay buti na lang magaling na si lolo. At nag-umpisa na yung araw ko sa trabaho at nang matapos ang buong duty ko maghapon, umuwi na ako at pagbaba ko sa tricycle, agad ay nakita ko sa street namin sa parteng bukana na meron pong nagtatayo na ng tolda para gawing silungan. Pagpasok ko po sa bahay namin ay agad akong nagtanong kay mama kung anong meron sa tapat. At ang sagot ni mama ang siyang nagpatindig ng aking balahibo. Ang sabi niya, yung lolo na bedridden sa kabilang bahay ay namayapa na. Doon ay napaawang ang aking bibig at makailang segundo ay sinabi kong, "Aha? Wala na yung lolo nila? Kaninang madaling araw nakita ko pa ang sigla-sigla . Nasa kusina kanina nag-e-exercise pa." At parehas lang kaming nagkatinginan ni mama at natakot sa pahayag ko. Nang hapon na iyon ay pumunta rin kami para makiramay sa kabilang bahay at maging sa pamilyang naiwan. Doon nga'y bumungad sa amin ang anak niyang babae na nakaupo sa tabi ng kabaong ng kanyang yumaong ama. Lumapit ako sa kanya at nakiramay. Makailang saglit pa ay hindi ko natiis na magtanong sa anak ni lolo. Tinanong ko kung anong oras namatay ang kanyang ama at ang sabi niya, madaling araw daw. Doon ay talagang nagulat ako, Sir Red. Inamin ko rin na nakita ko kanina si lolo o ang tatay niya na nag-e-ehersisyo sa kusina nila. Nakataas sa mga kamay sa gawing pinto at tipong nagsiswing. Nagulat naman si ate sa sinabi ko at ang reply niya sa akin ay napaka-imposible daw na makabangon pa ang kanyang ama sapagkat hindi na daw ito nakatatayo mula nang magkasakit siya. Binabantayan na lamang daw nila talaga ang kanyang ama sapagkat bedridden na at tanggap naman daw nila na anytime ay mawawala na ang kanyang tatay. Ganun na lamang din ang gulat namin lahat dahil sinabi din nung matatandang nakarinig sa aking kwento doon sa burol na yun daw ay maaaring oras na ng paghihiwalay ng katawan sa kanyang kaluluwa. Kaya yung mga dating ginagawa niya nung siya ay malakas pa ay ginagawa na daw ng kanyang kaluluwa sa pag-aakalang siya ay tunay na buhay pa.